dahil nga na-indict si Andres Bautista, dating chairman, na kung saan nasangkot sa pagtanggap ng suhol na $1 million or so. At gayon nga, siya ay lilitisin sa kasong kriminal, okay? Dito sa Amerika, mga kababayan. So siya ay na-charged dahil nasangkot siya sa bribery at sa money laundering. So I hope susunod na itong si Liza Tanas at si Bangag Jr. dahil sila ay kasabwat din dito sa pagmamanipula ng 2022 election. Imagine nyo, noong 2016, si Bangag ay umaapila dahil siya daw ay nadaya, mga palangga. So, yun pala ay mas malupit ang gagawin nila. Kaya naman, grabe at dapat sila ay managot na. Kaya si Atty. Glenn Chong, aantayin natin at wala pa siya. Wala pa ang ating matapang na kaibigan. So tignan natin to ang ating bisita. Wait a minute. Okay. Tignan natin dito. Attorney Glenn Chong, nasaan ka na? Okay, I hope you're here. Teka, wait natin. Dito. Alright, nasa Maharlika Network tayo ngayon, kaya pakishare nyo lang, mga palangga. So magbati muna tayo, bumati muna tayo ng ating mga palangga today. Andyan, si AKA, si Marga, si Julius Chow. How are you, Julius? Kaya naman, tingnan natin ito. I-send ko ba? Okay, so na-send ko na. Ayan. Alright. So, tingnan natin mukhang hindi na-receive yung ating ang ating live sa Maharlika Network. Okay, send muna natin ito. Okay, nandito siya. So, mga palangga, so ipapaliwanag ni Attorney Glenn Chong yung ano na nga ba, okay? Ano ang sasapitin nito ni Andres Bautista na kakampi ng Dilawan. Kaya naman ang Dilawan ngayon ay for sure ay naaalarma tuluyang makulong itong si Andres Bautista na nakinabang sa bribery dahil nga siya dito ay nakitaan ng ebidensya na siya nga talaga ay sangkot dito sa bribery at saka sa money laundering nung siya ay chairman pa ng COMELEC. Kaya naman ay nakaschedule, actually hindi naman nakalagay kung kailan ang schedule ng paglilitis kasama ang owner ng Smartmatic na kung saan nga nakipag-sabwatan din ito kay Liza. Nandun, ito po yung nakalagay sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Okay? Yung mga pangalan dito na mga na-indict, okay, tignan natin kung sino yung mga pangalan nila. Okay? Okay, yung owner, actually, nandito pala yung mga pangalan nila, no? Si Roger Peñate, General Manager, si Eli Moreno, at yung si Jose Miguel Velasquez. So, sila yung mga top executives ng Smartmatic na based dun sa grand jury dito sa Florida, sa court ng Florida, sila nga ay ang Smartmatic ay nagbayad ng bribe kay Bautista. Alright? So ngayon, mga palangga, habang inaantay natin si Attorney Glenn Chong, I hope kayo ay patuloy na lumabas na dyan sa inyong bahay at talagang magsalita na. Tapos sabi ni Kerry Bass, sana si Garcia isama na rin. Si Marga M, thank you palangga. At andito na ang ating, sana pala nagsombrero ako, no? Sana pala nagsombrero ako. Wala ako sombrero. Kaya nga na sombrero para terno kami ni Attorney Glenn, yung black sombrero. Naka-black kasi gusto.
Gusto ko siyang park. Brother, how are you? Bumati ka na muna sa ating mga kababayan habang nagpakuha ako ng sombrero. Magandang po sa inyong lahat, mga kababayan dito sa Pilipinas and sa ating mga kababayan across the world. Magandang araw po sa inyo. And thank you for joining always and supporting Ate Claire, Maharlika. Ate Claire, doon ako nakabantay sa Budjak. I know. Tapos iniintay ko yung wala na. Brother. Buti bumalik ako doon sa... Brother, kaya nga dito ako sa Maharlika. Nagpakuha ako ng sombrero. Ito binigay sa akin. Sobrang daming sombrero binigay sa akin. Teka, mamili mo na ako ano isusuot. Ano, naka-Nike ka? Wala yata ako Nike. Anyway, sige, maghanap mo na ako ng aking sombrero. Okay, dito na lang ako. Very New York na lang muna ako. Very New York. O, di ba? Ayan. Very New York. Okay, so... First of all, I would like to congratulate you for that breakthrough kay Miss Cathy Binag. At least, ang iyong eyewitness. Maya na natin pag-usapan yan, but I can't help but congratulate you. I'm very happy na... And I thank also Miss Cathy Binag for coming out. Meron tayong eyewitness, kaya timik yung si National Drug User at si National Drug Pusher. Yes. Pero pupunta tayo dun mamaya. Pero brother, napaka magandang balita. I think hindi maganda yung internet mo ngayon. Mukhang nilolunok ni Lisa. So napakagandang balita. Kaya I think, yeah. Okay naman. So napakagandang balita dahil nga ang Federal Grand Jury ng Southern District of Florida ay ngayong araw, kasi kahapon, dito sa Amerika, ay chinarge na nga itong tatlong executive ng Smartmatic. At syempre, kasama yung dating COMELEC chairman na si Andres Bautista. So, so may pinost ka na talagang ito, dinadasal mo itong mga pangyayaring ito So nung yung narinig mo itong balita na to, well, sa mga palaga, for sure alam niyo naman na si Attorney Glenn ay pumunta dito sa Amerika ng last year kung saan ay pumirma nag-execute ng declaration laban dun sa One American News with Smartmatic at nanalo actually, I mean, umatras ang Smartmatic dun sa One American News. Di ba? So, and now, this time, etong Smartmatic pa rin na 14 years na nilabanan ni Attorney Glenn Chong and kasama ang dating Chairman Bautista ay chinarge na nga dito at aabangan ang trial o paglilitis. So, ano ang naging reaction mo nung narinig mo, brother, ang indictment? Unang-una, Ate Claire, kung natandaan mo, yung indictment nandyan sa'yo iniwan ko yung kopya sa'yo Natandaan mo? Yeah. Isla mo. Nasa akin. I know. Mo ako sa LA. That's true. And then, meron ko sobre tsaka USB. Sabi ko sa'yo, itong laman yan, hindi ko pwedeng dalhin because that is a sealed indictment. Ang nag-file kay Bautista, Homeland Security. So, yung Department of Homeland Security, yun yung may hawak ng TSA. Baka ako maharang doon, ma-check yung bagahe ko at makita na, bakit meron kang kopya ng sealed indictment? Yes. So, iniiwan ko dito. So actually, mga sige, kwento na natin. Alam na natin to. Okay. Tatlong Pilipinas yata ang nakapagpasa ng indictment ni Bautista. Isa, malamang si Bautista, alam niya yan. Yes. Pang-apat, si Ate Claire, ako, at si Ate Claire, kami. May pang-apat, si Lisa Marcos. Hinugot niya yun. Kasi sinabi ko sa putin mo. So, 4 na Pilipino lang nakabasa ng indictment na yan. Because it's supposed to be a sealed indictment. Although, hindi dapat. So, kung mabasa ninyo ang indictment, mga kababayan, makikita ninyo na ang Smartmatic actually ang nagbigay ng ebidensya sa TSA, sa Homeland Security. Ang agent niyan is a Latino. Kahit i-review mo, Ate Claire, yung pumirma ng indictment sa likod, it's 12 pages or 15 pages ba yun? Sa likod, Latino yung agent in charge niyan.
So, itong smart, they are also from Latin America, mga Latino to. Latino. So, they were hoping to, they were actually hoping to cut a deal na, i-provide namin yung ebidensya laban kay Bautista, wag nyo kaming kasuhan. So, kaya kung babasahin nyo yung indictment, ang pangalan dyan ni Roger Alejandro Piñati Martinez, ito yung president and co-founder ng Smartmatic na ka-meeting ni National Drug Pusher. Yeah. Lisa Marcos. So, sa kanya talaga, National Drug Pusher. National kasi Drug naman Pusher. namimigay. Ng Cocaine, polvoron. si Miss Polvoron na lang. Inalok niya. So, Yes. ano pa bang ibig sabihin doon? Di drug pusher siya. So, si National Drug Pusher nag-meeting at si Roger Alejandro Piñati Martinez. Ito talaga yung ulo ng Smartmatic. So, ang nakalagay dyan, Company President A. O parang something like Company President A. Kasi meron pa silang subsidiary sa New York. And then yung head, holding company nila sa London. So, marami actually kumpanya ang Smartmatic, mga kababayan, sa buong mundo. So, hindi pinangalanan yan sila. Hindi sila pinangalanan. Company President A, Company A, yung presidente ng Taiwan, yung Jaltec, yung tagagawa ng makina, International President A, International Supplier President A, parang ganun. So, nung final yan sa Southern District of Florida, sa Federal Court ng Southern District of Florida, dadaan pa yan sa equivalent ng preliminary investigation natin, di ba dito? Ate Claire, di ba? In-explain ko sa iyo yan. Mag-file ka ng... No, ang discovery sa court na talaga yon. Sa court na talaga yon. Itong preliminary investigation, sa prosecutor level pa lang to. Okay. Kaso sa inyo, grand jury. So, yung grand jury is the equivalent of preliminary investigation. Titingnan muna natin kung may probable cause. Kung may probable cause, that's the time file sa korte. So ito, nakitaan sila ng probable cause. So, yung grand jury, sa tingin ng grand jury, hindi lang si Bautista dapat ang managot dito. Dapat managot yung tatlong official, key officers of Smartmatic. Kasi sila actually ang nagpadala ng pera eh. Ang pinapakita kasi, ang pinapalusot kasi ni Smartmatic o ng mga official ng Smartmatic, they were under tremendous pressure ni Bautista. So kumbaga, diniin ni Bautista lahat. Si Bautista lahat yan. Kaya napilitan kaming magbigay ng pera dahil humihingi si Bautista. Apparently, the grand jury did not believe them. Yes. Kaya kinasuhan ngayon yung presidente at co-founder na Smartmatic, yung ka-meeting ni National Drug Pusher at dalawa pang opisyal. So, that would be the end of the road for Smartmatic. Kasi, sino bang gobyerno ang kukuha sa kanila gayong ang mga opisyal naman pala nila ay nang-bribe ng mga election officials. In this case, yeah. Yeah. So, based dito sa what do you call it, ang hinaharap nilang kaso ay bribery, money laundering. At ito pala dito sa Amerika, meron tinatawag na yung ginawa nila ay violation of the Foreign Corrupt Practices Act or PCPA. Yes. Yun. Yes, merong batas ang Amerika na Foreign Corrupt Practices Act na if it involves an American bribing or corrupting another official of another government, pwede silang kasuhan dyan. Yeah. Pwede ba natin ipakita yung indictment? Yes. Dito. Actually, Ate Claire, pwede na natin ipakita yan because na-file na kasi sa korte yan eh. Pwede na ba? Yes, oo. The fact na pinailan na sila ng kaso sa korte, na-indict sila sa korte, formally charged. So pwede mo na ipakita yung indictment that was sealed before. Yan. Ate Claire, tingnan mo yung last page yan. Tingnan mo yung last page at makikita mo kung sino yung pumirma na Latino agent ng Homeland Security. Okay. Yung last name lang, wag yung first name. Almeida. Si Almeida. Si Almeida, yeah.
That's Latino, is Latino. So, they were trying to cut a deal with him. Obviously, pagdating sa grand jury, hindi naniwala sa Smartmatic. So, they were charged with that. Nawala si Attorney Claire. Yeah, medyo nagbe-breaking, choppy yung iyong ang iyong boses. Wala na ako ibang device na naka-on eh. Ito. Okay. So, ayun na nga, Attorney Glenn. So, sa tingin mo, ano ang magiging impact ngayon nito ng pag-charge sa kanila dito sa Amerika ngayon sa parating na election kasi ngayon 'di ba they're trying to yung kay George Garcia 'di ba na they're trying to destroy the Miro through yung mga pagsira quote unquote according to George Garcia dito sa mga bank accounts niya. So ano kaya magiging impact nito? Good point, Ate Claire. Ang mabuti na itanong mo. Kasi yun yung mahalaga para sa ating mga kababayan. Yeah. I think with the formal charge against the president and the owner of Smartmatic, wala na talagang chance ang Smartmatic na mabawi niya ang kontrata ng 2025 elections. Kasi ito talaga ang target ni Smartmatic. It's the end all and be all ng Smartmatic, mga kababayan. Mabawi nila yung 2025 elections contract, sila muli ang makapagpapatakbo ng eleksyon. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, tunito na nila ng pera ang kinikita nila sa pandaraya. And yung kontrata, barya-barya lang yan. Pero ang mahalaga, yung pagpapatakbo ng eleksyon na dadayain nila, binibenta nila. Doon, tunito nila ng pera kita nila. Yumaman sila ng gusto. Imagine, Ate Claire, mga kababayan, nagmamayabang ang Smartmatic na ang kumpanya daw nila is valued at $3 billion. Malaki, syempre, I don't know. Pero pagkatapos daw in news ng One American News, naging less than $1 billion na lang daw yung valuation nila. Kaya nila kinasuhan si One American News. $2 billion sa nila. Natalo sila. Natalo sila. Nawala yung $2 billion nila. Ngayon, nakasuhan pa yung pinuno nila. But dito sa Pilipinas, mga kababayan, I am assured na hindi na talaga nila makuha yung 2025 elections contract. Kahit ano pang gawin nila, hindi mapupunta sa kanila. Kasi malinaw yun eh. Yung bribery kay Bautista, sila talaga ang may pakana doon. At nakasuhan sila ngayon. Yeah. So, question, Attorney Glenn. Kasi itong si Roger Piñate, okay, na isa sa mga na-charge, ay talagang pinakamataas eh. I think general manager siya, no? President. President. Okay? So, siya yung pinakamataas, president. So, ngayon, posible ba? Kasi, kung natatanda ng ating mga kababayan, 3 beses siya nakipagkita kay Liza, tama? Sa affidavit of December, February, and March. Tama ba yun? Ate Claire, hindi. Yung December 10, 2021, mga opisyal yun ng Smartmatic TIM dito sa Pilipinas. Yeah, yun nga ibig sabihin. TIM, yung partner nila. TIM, partner nila, okay. Yung partner nila, Kasi, hinahabol talaga ni Lisa Marcos, ni National Guard Pusher, yung eleksyon. So, pinamiting niya kami doon sa mga opisyal ng Total Information Management. Ito yung partner ni Smartmatic. Kaya ang pangalan niya, Smartmatic TIM, dito sa Pilipinas. Yung February, hindi ko lang muna pangalanan kasi hindi pa nagsalita ang COMELEC doon sa aking affidavit eh. Gusto ko magsalita muna bago pangalanan kung sino itong February na ka-meeting. Okay. But it is not Piñate. It is also a Smartmatic official, but it is not Piñate. Si Piñate yung pangatlo. Piñate. Si Piñate ang last. Kasi brother, ang question ko kasi, kung nangyari ito na na-charge sila dahil si Bautista, ex-COMELEC chairman, si Bautista ay nakipag-bribe, okay? Nag-launder talaga ng pera, nakipagkotsabahan, nakipagsabuatan.
then si Lisa Marcos, based on your affidavit, na itong mga na-charge na ito, isa sa na-charge, si Peñate, ay napagkipagkuntsabahan din kay Lisa Marcos. Ang question ko, posible bang mangyari din ito kay Lisa na i-raise natin, okay, i-raise ng Homeland Security, ang kaso naman, panibagong kaso, kay Peñate at kay Lisa? Later. It's Masyadong advanced. Kailangan paalam natin sa Homeland Security yan. Yes, yun nga naisip ko. Kailan sulatan natin. Paalam natin sa Homeland Security. Anyway, may kopya ka ng affidavit ko, di ba? Yes. May kopya ka ng affidavit ko. Ipadala mo sa Homeland Security. I will. And sabihin mo na iimbestigahan nyo ito for possible corrupt activities abroad. Kasi American citizen na si Peñate. He is Venezuelan by birth, pero I think he acquired American citizenship. So, may jurisdiction ng American court sa kanya. At saka siya nakatira sa Florida. Yes, sa Florida. Pwede mong isulat yan. Anyway, may kopya ka ng affidavit ko. You can send it to Homeland Security and investigate Alejandro Peñate Martinez in relation sa meeting kay Lisa Marcos. Yes, susulatan ko po si Almeida, si special agent. Pwede. Siya ang agent. Oo. Good point, Ate Claire. Hindi ko naisip yan. Hindi ko naisip yan. Ngayon, thank you. Anyway, sulatan mo lang si Almeida and then give my affidavit. Who knows? Pwede akong tawagin. 65. Yeah. Na meron siyang history. Meron siyang history of conspiracy, yung pakikipagsabuatan ng mga opisyal dito sa Pilipinas. Yeah, I will do that. Soon. ASAP. Di ba? Madadagdagan ang problema ni National Drug Pusher. Sila lang ba marunong sumulat? Umanda ka na, Lisa. Napapaligiran ka na ng mga bangag. Anyway, so, yes. So, nakikita mo, brother, na hindi na talagang makakaporma ang Smartmatic dito sa 2025 election. Kasi, ang kapal naman ng mukha nila ng COMELEC kung papaliktarin pa nila at papaboran ng Smartmatic over dito sa Miro Systems. Actually, I declare mga kababayan, Smartmatic was in the process of rehabilitating itself after it was disqualified. Nung na-disqualify siya ng COMELEC, minabuti niyang makakuha ng temporary restraining order. Ang nakakuha nga sila sa Supreme Court ng ruling na there was grave abuse of discretion in disqualifying Smartmatic. And then binitawan nila yung kaso sa One American News para hindi madawit sila doon sa dayaan kasi nandun ako. Titisling ko ako laban sa kanila. So they were in the process actually of rehabilitating their reputation, and suddenly they got a big one from the court in Florida na kinasuhan sila. Siguro ang gawin natin, i-forward natin yung declaration mo doon sa One American News and your declaration, yung binigay mo sa akin doon sa case. Affidavit yun. Dalawa? Yung sa federal court ng District of Columbia, it's called a declaration. Yung ginawa ko sinumpaang salaysay laban kay Lisa Marcos, it's an affidavit. So actually pareho lang yan. But pareho lang, diba? Ang title kasi declaration, the other one is affidavit. Para hindi malito to. Yung sa Amerika, declaration. Yung dito sa Pilipinas, affidavit. Para hindi malito. Okay. You can provide that to Almeida, yung dalawa, and also to the people, to the court in the district attorney ng South Florida. So isisi natin yung district attorney at ang Homeland Security. Good. Panalo. We'll do that. I will do that. Ang problema ni Alejandro Peñate. Lalaki ang problema ni Smartmatic at ni National Drug Pusher. Homeland Security and District Attorney.
Pwede yan na-declare. Yung affidavit tsaka yung declaration, both of which you have copy. Okay, yeah. That's how much I trust na-declare mga kababayan na ganyan, kalaki at tiwala ako sa kanya. Iniwan ko sa kanya yung kopya ng declaration ko. It's a signed copy. And also the affidavit ko tsaka yung indictment. Ganyan ang kalaki ang tiwala ko sa kanya. Thank you, brother. Yeah. So, ngayon, well, sabi mo nga, for sure, hindi na talaga makakaporma ang Smartmatic. At good yon. Yes. Very good yon. Maganda yung para sa ating babayan, sa ating bansa. Pero ang tanong, ano na naman ang gagawin ni Liza dito sa Biro Systems? Kasi may basbas na rin yan. Lahat yan may basbas eh. Okay, Ate Claire. Itong aking sasabihin ngayon, doon ko dapat ito sasabihin sa TAPS Forum or sa Maisugrad. Nire-reserve ko talaga to. Doon ko to sasabihin in the longer version. This one is the short version, pero dito ko unang sasabihin. Ito yung bago kong spiel. Kasi dati, yung dayaan lang. But ito mga kababayan, I will give you 3 reasons bakit kailangan matanggal sa pwesto si Marcos Jr. Yeah. Yung rason bakit kailangan matanggal si Marcos sa kanyang pwesto ngayon. Unang-una, yun yung una kong spiel dati sa mga TAPS Forum at Maisugrads. Dinistrungkar niya ang kanyang mandato, nakipagkonsabahan si Lisa drug pusher Marcos sa... I can't help it mga kababayan, sasabihin ko talaga drug pusher because that is what she really is. Yes. And kung gusto niya, kasuhan niya ako, sige, para lumaki yung issue. Sige, para makita ng tao. Kompleto, kidnapper, drug pusher, smuggler. All in one. Ang dulo, Ate Claire. Yeah. Ate Claire, smuggler, kidnapper, pusher. No? ER nga ang dulo. Yeah. Palaging ER ang dulo. Yeah. Oo. Disappear. So, okay. disappear. Mga kababayan. Sana mag-disappear na siya. Tatlong rason ko bakit kailangan matanggal si Marcos sa kanyang pwesto ngayon. Unang-una, in the first place, wala naman talaga siyang totoong mandato. Kasi, nakipagkonsabahan nga si Lisa Marcos at si Piñate Alejandro Martinez Piñate na kinasuhan ngayon dyan sa Florida, sa South Florida. So, minanipulan nila yung eleksyon, pinakita nila na pinalabas nila na mas marami ang boto ni Marcos than what he actually got. So, dinagdagan nila yung boto ni Marcos than what he actually got in the elections. Whether, tulad ng sinabi ko, fixed ang number of voters, yung registered voters, yung nakarehistro, fixed yan. So, hindi ka pwedeng magdagdag ng boto kasi lalagpas ka doon sa maximum limit. So, kailangan ka magbawas ng boto sa kabila para idagdag mo sa kabila kay Marcos Jr. So, kung dumagdag ng boto si Marcos, may binawasan niyang kandidato. That is cheating. Pandaraya yan, mga kababayan. So, kung nilawgaw mo, dinistrungkar mo, yung mandato mo, by all means, Mr. Marcos, you do not have the people's imprimatur to stay in office. Wala kang legitimacy. Wala kang karapatan manatili sa pwesto. That's the first reason bakit kailangan siya tanggalin. Pangalawa, lumabas naman si Miss Cathy Binag. Una, may video. Siya naman talaga yon. And then this is reinforced by an eyewitness mismo. Sa korte, pag pinaupo mo doon ng testigo, ang hinahanapin natin, eyewitness. Dapat yung nakakita mismo sa sarili ng mga mata. And that's the qualification of Miss Cathy Binag. Nakita talaga niya yon. Na sumisingkot. May natira pa nga ang residue, sabi niya. Si Anting ko, nakita din niya. Of course. So, hindi pwede na ang ating buhay ng 120 million halos na mga Pilipino ay ilalagay mo sa kamay ng isang drug addict na ang asawa ay drug pusher. If we will allow Marcos to continue knowing that he is a cocaine addict, a drug addict, knowing that Lisa Marcos is a drug pusher, parang ninonormalize natin yung what is illegal. Yeah. Di ba? We are normalizing what is otherwise inherently evil. Di ba? Kahit sinong doktor ang tatanungin mo, sasabihin ang cocaine, hindi maganda sa katawan. Hindi maganda sa kalusugan ng tao. Ang pulburon.
Hindi lang. maganda sa So, if that is illegal, well, the law says it's illegal. At kung patuloy na mananatili si Marcos sa kanyang pwesto, then we are telling everybody that it's okay To do the polvoron. to break the law. It's Yeah. okay to break the law. It's okay to destroy your health. It's okay to sniff polvoron. Ganun ba yun? And then pangatlo, kung magpatuloy si Marcos sa kanyang panunungkulan na hindi naman talaga siya karapat-dapat. On 2 counts, una, wala ka mandato. Pangalawa, drug-addict ka. Pangatlo, iayariin mo na naman yung eleksyon sa 2025. Niyari mo na yung eleksyon mo noong 2022. At 2025, magpapaupo ka na naman ng maraming congressman at mga senador na susunod sa gusto mo at i-impeach mo si Inday Sara para Yeah. walang sagabal sa patuloy na pag-akamkam ninyo ng pwesto, ng kapangyarihan at ng pera ng taong bayan. Yan mga kababayan, I'm presenting it to you in plain simple terms. Hindi pwedeng magpatuloy si Marcos sa kanyang panunungkulan. Unang-una, wala siyang mandato. Ninanipulan niya yung kanyang eleksyon. Pangalawa, hindi pwede ang drug addict manatili sa pwesto because we are in effect legalizing what is otherwise illegal in the first place. At hindi pwede ilagay mo sa kamay ng isang drug addict ang buhay ng mahigit 120 million Pilipinos. Ito pa, kung drug addict yan, malamang ang pina-appoint din niyang mga government official sa mga sensitive Addictos. at lucrative government posts ay mga addictos, pinidictos din. Yes. Example, sinabi ni Miss Cathy Binag, si Alten ko, nakita ko nag-snip ng pulburon. Nasa ba siya? Nasa PAGCOR. Yeah. Bilyong-bilyong pera lumalang sa PAGCOR. That's an example, mga kababayan. Hindi lang yung presidente, pati yung people holding sensitive and lucrative government positions. Alam naman natin, sino ba ang nagpapapili sa kanila, nagpapa-appoint sa kanila. Di si drug pusher, Si Special Assistant to the President pa. Si Lagdameo, pinakalaman din. Oo nga pala. Anyway, pero si drug pusher talaga ang nagpipili sa kanila. Yeah. And then, kung si drug pusher ang nagpipili sa kanila, di sino ba ang pipiliin niya? Di yung pinupush niya yung drugs. Yes. So ngayon, gaya pinost ko, din lahat ng itong mga government officials are now under suspicion. Suspect kayo na mga drug addict din kayo. So the best way for you is come out clean, mag-hair follicle test kayo. So, ang pangatlo, hindi pwedeng magpatuloy si Marcos dahil ang pauupuin niya mga congressman, gobernador, mayor, at mga senador, lahat tao niya, lahat nakayuko sa kanya. Walang loyalty sa taong bayan. Siyempre, hawak nila yung election system. Nandyan si George Garcia to make sure that their wish is their command. Mm-hmm. So, pag si Inday Sara ang mananatiling oposisyon, madali lang. Pa-file ng impeachment complaint. Pag-rule ang majority. Go to the Senate. Pag-trial ka, i-convict ng Senado. Tanggal si Inday Sara. Yun. The highest Yun ang legitimate plano nila. elected official of the country. Hindi pwedeng mangyari yan. And then, kung matanggal si Inday Sara, anong mangyayari? Sunod na si Tambaluslos, tapos yung anak na naman, addictos, binidictos din. Yes. Then, anong mangyayari sa buong ng Pilipinas? Lahat tayo magiging drug addict. Kaya nga walang nahuhuling mga polvoron lord eh. Walang nahuhuli. 'Di ba? Kasi yung nahuli nga sa Alitagtag, nasaan na protektado pa nila. 'Di ba? Naka-all geared up yung si Sayaro. Oo, nakawala. Na-absuelto. Pero Attorney Glenn, ang question ko, gaano kahalaga, you as a lawyer, gaano kahalaga ang testimonya ng isang eyewitness? Ito, Ate Claire. Dito tayo sa kaso ni Richard kasi may eyewitness kami dyan na pinag-aawayan. Ang mga testigo ko kasi, meron ko 10 testigo. Si Richard, pinatay sa Block 17. Okay? Pinatay siya sa Block 17, din dyan sa Cainta Rizal. Pero ang testigo ko nasa Block 3, nasa Block 4, Block 3, Block 4, Block 16,
Then may 17 and may 18. So, sa 17 siya pinatay, yung sasakyan ko sa 17 nakapark. Pero ang testigo na sa Block 3, Block 4, Block 16, Block 17, Block 18. Mhm. So, ang mga kalaban kong abogado, siyempre marami sila, 10 sila eh. Okay. Ako lang tsaka yung public prosecutor. Sabi, wala ka namang eyewitness eh. Sabi niya, wala ka namang eyewitness eh. Yung witness mo nasa Block 3. Iba-ibang block. Eh, paano niya makikita yung nasa Block 17 yung sasakyan mo? Na ang witness mo nasa Block 3, nasa Block 4. Tapos itong Block 16, sabi ko, ito, meron akong witness sa Block 16. Sabi niya, ay hindi, malayo pa rin yan. 50 meters yan, hindi niya makikita. Ito, Block 18. Hindi, may palir dyan. Hindi niya nakita yan. Di sabi ko, meron ako sa Block 17. Di-present ko yung witness ko sa Block 17. Sabi ng testigo ko sa Block 17. I'm just narrating yung kinds of witnesses. Yes. Para maintindihan ng tama. So, sabi niya, nasaan ka nung gabi na nangyari yung krimen? Of course, ang preliminaries, nasaan ka pa nung gabi na yon? May nakita ka bang ibang pangyayari? Ano yung pangyayari na yon? Nasaan ka nung nagputukan? Sabi niya, nasa gilid po ako ng poste. Anong nasa harap mo? Ang harap ko po, yung sasakyan na pinagbabaril ng mga pulis. Yun yung testimony niya. Ang nakaharap po ako sa sasakyan na pinagbabaril ng mga pulis. Anong sasakyan ito? Yung Toyota Fortuner, yung kulay silver, pinagbabaril nila. Gano'ng kakalayo? Sabi niya, nasa harap talaga ko ng nguso. Nasa harap talaga ko ng nguso. Oo, okay. 7 meters. Hindi ka ba natakot na matamaan ka? Hindi kasi nagtago ako sa poste eh. Tapos sabi niya, hindi ka natakot na matamaan ka ng barilan? Sabi niya, wala namang bumabaril doon sa sasakyan eh. Na puti eh. Ang mga pulis lang ang bumabaril eh. Tapos pagbaril nila, titigil sila. Tapos pupunta sila doon sa sasakyan, iikot-ikot sila, tapos aatras, babaril uli. Siyempre, hindi ako nagtago kasi hindi naman bumabaril yung nasa harap eh. Yan, that is an eyewitness. You see? Yun yung eyewitness. Nandun siya nung nakita niya yung barilan. Na sinabi niya, hindi ka ba natakot? Tinanong siya, hindi ka ba natakot na matamaan ka ng crossfire? Sabi niya, wala naman pong bumabaril doon sa sasakyan sa harap eh. Nakapatay yung ilaw. Walang gumagalaw. Tapos ang mga pulis nagbabarilan, tapos tumitigil, tapos nilalapitan nila, umiikot-ikot sila, tapos aatras, tapos babaril uli. Klaro, walang armed encounter. Yan ang kahalagahan ng eyewitness. Yung witness ko sa Block 3, siyempre, dismissed yun. Wala naman, malayo yan eh. Block 4, 16, Block 18. Pero, present ko sila to show na walang habulan. Walang habulan. So, yung Block 3, Block 4, Block 16, ang purpose doon is to present na walang habulan silang nakita. Meron ding nasa Block 16 pa rin, na sabi niya, dumating yung pulis. May habulan ba? Wala pa ako nakitang habulan. Ang pulis lang ang dumating. So, you see, mahalaga yung eyewitness. Kasi, siya yung nakakakita ng insidente. In the case of Cathy B, nakita talaga niya yung pagsingot ng pulis. Yeah. So, Attorney Glenn, kasi possible kasi na mapatawag si Cathy Binag sa Senate. Sa tingin mo, kasi alam ko gigisahin na naman, hanapan siya ng butas talaga ng mga kakampi ni Lisa sa Senate pag just in case na magkaroon ng Senate hearing. Or let's say for example sa court, paano ito i-count, i-cross-exam ng kalaban yung testimonya ng isang eyewitness? Na witness niya, na inabutan siya, inalok siya ni Lisa Marcos ng pulburon at nakita niya si Bangag na tumitira talaga ng pulburon. Paano kaya i-count, i-cross-exam o papasinungalingan ng kalaban na nagsisinungaling siya? Sa tingin mo? For example, i-present niya yung ex niya, si Tony Boy. I-present mo yung si Tony Boy at sabi niya, hindi ko dinala si Cathy sa bahay sa Nara. Ever. Pwedeng mag-ganon. Okay.
Unahan na natin. natin sila. So, i-deny niya. Tony Boy Florendo. At sabihin mo, naka-recall ka ba na, okay, of course, preliminaries. Partner mo ba si Cap? Nito, ganyan. Naalala mo ba na ni Mins na ilang beses or isa o dalawa, tatlong beses, naalala mo ba na dinala mo si Cathy Binag doon sa Aydila Marcos sa Nara? Huwag na natin sabihin yung number. Nara Street sa Spot. Pwede niya sabihin na hindi ko siya dinala. So, in that regard, pero kung ako naman kay Cathy, yung yung sagot ni Cathy dyan is, i-describe mo yung bahay. Yes. Oo, di ba? I-describe mo yung bahay, paano ka pumasok. Is that a single door or double door? Oh. Tapos, di ba sabi niya, nag-CR siya? CR siya. Nag-CR siya, oo. Malamang yun yung CR sa foyer, to the left. Oh. Pagpasok mo sa main door, may powder room to the left. Malaking powder room niya. Naman doon siya kasi ang to the right is the home office. So baka doon lumabas si Lisa sa home office. And then dito siya galing sa may foyer kasi yun. Foyer, then powder room, then home office, then sala, then dining doon sa dulo. Then may ano dito, papuntang garden. May ano dyan siya, parang lanay. Then garden, then swimming pool doon sa dulo. Jesse, memoryado ko kasi galing ako doon. So pag kinasuhan pala nila si Cathy, kunyari, nagsisinungaling siya, makakaladgad yung bahay nila kasi, titignan kung ima-match sa testimonya ni Cathy na, nandito yung distance, di ba? Madadrag pala talaga sila, kaya siguro tahimik sila ngayon. No? Oo. Hindi, kasi kung the moment you start lying, yun na nga, ito nga sasabi ko kay Cathy. Maganda to, pinag-usapan natin. Kahit i-deny ng ex-partner niya, may talaga. Kapag dinay ng ex-partner, yun yung isang nakikita ko, i-deny ng ex-partner niya na dinala niya si Cathy doon sa bahay. That would throw a question mark on the testimony of Cathy. But then, I believe, madi-describe ni Cathy yung bahay. Madi-describe ni Cathy yung bahay. I hope right now, no? Yeah. Basta kasi galing siya ng CR sabi niya galing siya ng CR. It should be the powder room, then next that is the stairs going up. Then sala, then dining room doon sa dulo. Doon pa sa may gilid, to the left is the kitchen. Memoryado ko yung bahay kasi galing ako doon, palagi ako doon, 6 na taon ako doon. So, alam na ngayon ng mga investigators. Magkabaguhin sa Marcos yung bahay. Baka baguhin niya na yung yung setup. Hindi, pero... baka baguhin yung setup. No, hindi siya makakalusot, brother, kasi may mga pictures yan. Di ba? May lalabas at lalabas na pictures yan. I can describe the place. I can describe the place also. Kasi 6 na taon ako doon palagi. Every month ako nandun . Yeah. So that's one way to cast doubt on the testimony of Cathy. Wow. So especially yung sa bahay kasi mabigat yun nung sinabi sa kanya na, do you want? And then sabi niya, no, I don't do that. Tapos biglang nag-flip yung attitude niya na, why are you here? You're not supposed to be here. That's the typical attitude of Lisa Marcos. Kapag hindi niya nagustuhan yung sagot, complete talaga yung attitude niya. Gaganyan siya. So, balik ako, Attorney Glenn, dito sa, ngayon, yung girian ni Congressman Marcoleta at ni George Garcia. So, I don't know kung updated ka sa news, parang na-scan ko lang, sinasabi ni Garcia na yung nag-provide daw ng mga documents kay Kong Marcoleta ay connected sa Smartmatic para sabihin, para idiin siya na siya ay mayroong mga offshore accounts. Anong mo dito?
Comment mo doon. Hindi naman ako naniniwala talaga lahat ng sinasabi ni George Garcia eh. Remember? Siya yung nag-bridge, in-explain ko yan sa article na sinulat ko, yung mahaba-mahaba. Sinare mo yun, Ate Claire. Yeah. Na si George Garcia was appointed by President Duterte March 8. Ang sabi ko, ang meeting ni Lisa Marcos after March 7. So commissioner na siya at that time. He was in close proximity with Smartmatic. He was the best person to mediate between Lisa and Smartmatic kasi magkaaway yan. So kasi abogado siya ni Marcos and now commissioner siya ng COMELEC, kanegosyo nila si Smartmatic. He was in the best position to take that meeting. And that meeting took place. So in that regard, wala akong tiwala kay George Garcia. Actually nga, Ate Claire, I was searching, ano ba itong aking news app? Google News. Nandoon yung picture nating dalawa. Yung sa Google News, tayong dalawa. Yung the last time na nag-interview tayo, then the next day si Cathy. Yes. Yun yung ginamit ng Google News na picture doon sa article. Ang sinabi doon is, former lawmaker blasts poll chiefs detractors. Kaya nagalit ako doon kasi tinis nila George Garcia yung mga pinagsasabi ko. Kumbaga, pinapalabas niya, nakakampi ko siya. Excuse me, George. Napakakapal naman ang mukha mo. Kung nandito ka lang sa Ramos. Pinalalabas na magkakampi kayo. Yes, yung interview nating dalawa, yung clip ng ito, yung tulad nito, yun yung nakalagay sa Google News. Nakita ko, sabi ko, ako to sabi ko, tapos binasa ko. Yun na nga, ang mga pinagsasabi ko, pinalalabas ni George Garcia na kakampi niya ako against Smartmatic. Yun nga, sabi ko, ikaw, George, talaga kapal ng mukha mo. Alam mo namang hindi ako para sa iyo at wala talaga akong tiwala sa iyo. Dapat na in-appoint ka ni Lisa Marcos, nilagay ka dyan, nilagyan ka ng gwardya, wala talaga akong tiwala sa iyo. Oo. Kaya nga kung nandito ka sa Marcos, sinuntok na kita, walang iyaka eh. Nakakaloka, naghahanap siya ng kakampi ngayon. Kaya sumulat ako, Ate Claire, actually. Kaya mahaba yung sulat ko kasi I needed to complete that story. Shifting conflicts, alliances, and betrayals because that's exactly what describes them. Papalit-palit yung nilang alliances and then they have betrayals, one against the other, nag-aaway sila. Yung mga minions ni National Drug Pusher. Yeah. So, sa tingin mo, ano na ang mangyayari dito? Dahil sabi mo nga kanina na sure ka na, hindi na mapapaboran yung Smartmatic dahil nga na-indict nga, na-charge nga sila dito sa Amerika. So, how about, yung sa tingin mo, final na itong Miro na ito? At paano natin masisecure ang mailinis na halalan ngayong 2025? Kasi nga, may basbas pa rin ni Lisa hanggat sila nakaupo. Di ba? Hanggang nandyan si George Garcia. Paano natin, Atty. Glenn, ensure na magkaroon ng malinis na halalan sa 2025? To be frank about it, Ate Claire, mga kababayan, kung gusto talaga ng malinis na halalan, kailangan matanggal muna si Marcos sa pwesto. Kasi for as long as nandyan si Lisa Marcos, the national drug user and the national drug pusher, kapag nandyan pa sila sa Malacanang, ang target talaga nila, they will control us for the next 18 years. Mantakin mo yan. Sila ang hari at reyna ng bansang ito with all the pulburon all around them and their minions. Saan tayong lahat pupulutin? There can be no better guarantee for clean elections. Ayan, nakita ko yan, Ate Claire. Meron talaga. Grabe, hindi pa kumikilos ang bayan. There can be no better guarantee for clean elections than removing first Marcos from power. I will not hide my desire. Kaya nga pinagdarasal ko di ba I wrote a testament to the power of prayer. Totoo talaga yun, mga kababayan. Hindi ko gawa-gawa yun. That's the way I pray. I give praise to God first. I ask forgiveness. I thank God. And then I ask what I need. Because sabi ni Lord, I will provide for everything that you need. You only have to beg it from me.
and I beg it from God. So marami akong hinihingi sa Diyos. Kasama, Ate Claire, ikaw kasama ka doon. Thank Lahat you. ng mga tao sumusuporta sa akin, tumutulong sa akin. Sabi ko, Lord, keep them safe. Give them your love. Give them your blessings, your provisions, your resources. Lahat na kailangan nila. I'm praying for you. Lahat ng mga sumusuporta sa akin, naniniwala sa akin, I'm praying for kasama kayo sa pagdasal ko. Tapos pagkatapos Thank you, niyan, brother. right after that, Ate Claire, right after that, Lord, pwede ba tanggalin mo na si Marcos, yung mag-asawang Marcos sa Malacanang? Kasi Sawang bangag. maawa ka na po sa amin. 120 million Filipinos kami. Hindi namin kaya to. Ikaw lang may kaya nito. Tapos crush and defeat smart fatigue. Talaga, that's the words I use. Crush and defeat smart fatigue.